no? So ito yung una nating pag-uusapan, mga kababayan, ay isang kapatid, no? Kapatid ni Michael Yang. Sa mga hindi po nakakakilala, mga kababayan, ang kapatid po ni Michael Yang, ito po ay may negosyo sa Cagayan de Oro at gumamit po ito ng peking pangalan para makapagparehistro ng kanyang negosyo doon sa Cagayan de Oro, no? Sa mga hindi din po nakakakilala, si Michael Yang po ay ang dating naputol ang live. Naputol ba live ko? Hindi naman. Ang dating economic advisor ni Duterte, at dito lang po sa Pilipinas yan, only in the Philippines, na first ever in Asia, Philippines, nagkaroon ng isang economic advisor pure Chinese. Mahirap man pong sabihin at mahirap pong intindihin, lalo kapag DDS ka. Pero kung isipin mong mabuti at matalino ka, only in the Philippines, paano po nangyari na nagkakaroon po tayo ng isang economic advisor pure Chinese? Sinasahuran ng gobyerno ng Pilipinas, ginawang economic advisor, pero pure Chinese. So, may nabalitaan po ba kayo na pure Filipino naging economic advisor sa China? Wala po, di ba? Only in the Philippines, mga kababayan. Only the Duterte administration. Ganyan po sila. Ganyan po sila kagaling, no? Sabi nga ni Digong, kitoy-kitoyin ko kayo dito. Dito ko lang kayo kitoy-kitoyin. Ganyan po siya, mga kababayan. So ito na. Speaking of economic advisor. So bago po natin italakay, mga kababayan, itong kapatid ni Michael Yang na inaresto sa Pasay ngayon at nasa kulungan ng PNP Pasay, sa kustodiya ng PNP Pasay, ay gusto ko lang din pong tatalakayin kung sino nga ba si Michael Yang. Ito po, mga kababayan, si Michael Yang. Sino nga ba si Michael Yang? Sa mga hindi po nakakaalam. Tony Yang. Ito po. Natatandaan niyo si Michael Yang? Siya yung dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte. Pinapaaresto siya ngayon, hindi dahil sa Parmali scandal kundi dahil sa illegal drugs. Inisnab kasi ni Michael Yang yung hearing ng House Committee on Dangerous Drugs na nag-iimbestiga ng 3 billion na shabuhol sa Central Luzon. Ano namang kinalaman niya doon? Yung may-ari daw kasi ng warehouse kung saan nakuha yung illegal drugs, konektado daw kay Michael Yang. Pero guys, hindi bago yung issue ng illegal drugs kay Michael Yang. Because as early as 2017, sinabi na ng dating anti-drug cop na si Eduardo Asierto na may possible link si Michael Yang sa illegal drugs. Pero ang nangyari kasi, sabi ni Asierto, inisnab lang daw ni former President Rodrigo Duterte at ng Philippine National Police yung report niya tungkol kay Michael Yang. Fast forward to 2021, narinig na naman natin yung pangalan ni Michael Yang. Dahil naman yan sa Parmali. Ito yung contractor na nakakuha ng bilyong pisong mga kontrata para sa mga PPE na substandard naman as it turned out. Mga kababayan, bago ko ipagpatuloy, ito po ay galing sa Rappler Rappler po yan. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, yung sinabi ng Rappler dito na bilyon-bilyon na Parmali, yan po yung sinasabing substandard. Alam nyo ba ibig sabihin ng substandard? Yan po yung umorder ang Pilipinas ng kagamitan para gamitin nung panahon ng pandemic. Isa na din yung face shield, face mask, yung mga PPE, yung mga sinusuot na mga nurses, mga doktor, di ba? Yung mga frontliners, tinatawag nilang frontliners. Lahat po ng ginagamit ng mga frontliners doon at ginagamit ng tao na dinistribute sa Pilipinas na napakamahal na halaga, bilyon-bilyong peso ang halaga, galing po yun sa China kay Michael Yang. Sapagkat bagamat di umano, mga kababayan, yun pong mga gamit na yun ay mga substandard. So, sa madaling salita, nabudol po tayo ng gobyerno ni Duterte. Gumastos ng bilyon-bilyong peso. Tumanggap face mask. Isang box ng face mask, magkano ang halaga? Pag isuot mo, putol na. Doon po tayo nabudol sa gobyernong Duterte kay Michael Yang. Sunod,
Recently, sa issue ng Pogo, nadawit na naman. Sa mga hindi din po nakakaalam, si Michael Yang po ay nadawit din po sa Pogo. Alam niyo naman po ang ibig sabihin ng Pogo kung saan marami pong na-scam, maraming nabudol, at higit sa lahat, napakulong po dito si Alice Guo Huaping na totoong pangalan at mayor nga ng Tarlac, Bamban Tarlac. At sangkot din po dyan si Harry Roque na kung saan ngayon ay nagtatago sa ibang bansa at nagsisik ng asylum, hindi naman inaprubahan. At sa madaling salita, si Harry Roque po ngayon ay pugante. Ngayon mga DDS, hindi pa rin ba kayo magigising? Sino nga po ba ang tulay dyan na kung bakit ang Pogo, ang Parmali at si Harry Roque ay nakatakbo ng hindi oras? Si Digong pa rin. Continue. Sa madaling salita, magna po talaga sila. Yung pangalan ni Michael Yang. Pero ang catch ng lahat ng to, wala ngayon sa Pilipinas si Michael Yang. Nasa Dubai daw, sabi ng House. So with that, mukhang mahaba pa yung tatakbuhin ng istorya na ito. At kung interesado kayo sa marami pang impormasyon at mga istorya, please follow us on Rappler. Alam nyo na, yun po ang kadahilanan mga kababayan na si Michael Yang ay isa pong tarantado. At nagtaka din po ako mga kababayan na isang tarantadong tao, ginawang economic advisor ng Pilipinas at, mga kababayan, hindi po ba kayo nagtataka? Pinagkatiwalaan ng mga Pilipino sa pamamagitan na magaling si tatay, nakakatulong si tatay, para sa bayan si tatay, Pampilipino si tatay. Ano yan? Alcohol? Hindi lang pang sports, pang-Pilipino pa. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ito na mga kababayan. So dito na. Ang kapatid naman ni Michael Yang. Tony Yang, the brother of former presidential economic advisor Michael Yang, is arrested in Pasay. The arrest was based on a warrant issued last November for falsification of public documents, perjury, and illegal use of aliases. The Chinese national allegedly used fake Filipino identities to register businesses in Cagayan de Oro. Authorities say Yang is also... Biroin ninyo, mga kababayan, ang lakas ng loob nilang gumamit ng mga peking pangalan at magtayo ng businesses. Di ba? Hindi nyo ba alam mga kababayan, gusto ko po kayong bigyan ng aral. Sa mga hindi nakakaalam lalong-lalo na mga busy sa trabaho at lalong-lalo na mga DDS na kahit paliwanagan mo yan, mga bubo pa rin yan. Ito po, alam nyo ba na kapag ikaw po isang foreigner at hindi ka po rehistrado sa Pilipinas, di ka po pwedeng makapagpatayo ng business. Ganon din po sa mga Pilipino na kahit ilang taon ka na doon na nakatira, nakatrabaho, or may asawa kang kano or mga nationality ng bansa na inyong tinitirhan, ay hindi ka basta-bastang makapagpatayo ng businesses. Pero ang ginawa nila, bakit nga ba ang lakas ng loob nitong kapatid ni Michael Yang na magtayo at mameke? Kasi, di ba, meron kasi silang, mga galamay sa likod. Ang sakit lang kasi ng mga Pilipino sa Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Sa customs pa lang, bibigyan ka na ng 1 milyon, nakakalusot na. Pagdating naman sa local government, bibigyan ka lang ng 1 milyon, nakakapag-business ka na. Yan ang sakit ng Pilipino, mga kababayan. Kayang isurrender, kayang ipagpalit ang buhay ng kapwa nila Pilipino para lang sa ikakayaman at ikakapera nila. Ganun po kasakit, mga kababayan. Aminin man natin sa hindi, may ganyan din po kasing klaseng Pilipino. Kaya nilang itayaka, kaya nilang magpabayad ng pera sa mga tsekwa, para lang sa sarili nilang pangkayamanan, pang-interes. Wala silang pakialam. Kaya nga yung iba, katulad kay Alice Guo Huaping, nung napagbigyan ng pagkakataon na kapagpatayo ng isang farm, babuyan, manukan, tumakbong mayor. Para saan? Para maprotektahan at makapagpapasok ng mga sandamakmak na illegal na Duterte friends. Di ba? Ganun po sila, mga kababayan. Di ba? Kakapal ng mukha. Bakit nga ba ang kapal ng mukha nitong kapatid ni Michael Yang na hindi naman ito Pilipino at nakapagpatayo ng business? Kayo ba naman
Yung pogo, malinis yan. Gusto kong i-explain sa inyo mga kababayan, bakit napakaraming mga Chinese national sa Pilipinas na kapag patayo ng business, nang hindi naman taga dito. Di ba? Meron tayong batas mga kababayan na kapag hindi ka Pilipino at ikaw ay foreigner, bawal kang magtayo ng business. Kasi po mga kababayan, ganito po kasi ang nangyari. Ganito po kasi yan. Kaya po malakas ang loob nito, mga kababayan, nitong mga Chekwa, na magtayo kahit hindi sila rehistrado dito kasi ganito po kasi, mga kababayan. This republic. As elected by you. Yung pogo na yan, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung pogo. Walang pera dyan. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa... Illegal, di ba? Illegal. Pero nagbibigay ng 2 billion a month, ginawang legal. Yung isabong naman. Gusto nyo, isabong din. Yung pogo, illegal sa China, nakaban sa China, ginawang legal. Bakit? Kasi nagbigay ng 2 billion a month. Ganyan po ang administrasyong Duterte. Mga DDS, alam ko 100 nanonood na DDS dyan. Maya-maya pagkatapos ng live natin, 7 na lang matitira dyan. 7 bobo. Kung si Snow White may 7 dwarfs, ay, si Digong may 7 bobo. Ganyan ang administrasyong Duterte. Ngayon, bakit nga ba merong Michael Yang? Bakit nga ba may kapatid ni Michael Yang na nahuli? Dahil po yan sa kademunyuhan ni Duterte. So alam naman po natin kung saan si Duterte ngayon. Ayun, nagdusa, butot balat, mamamatay na, ikikrimit na nga lang daw siya. Good luck. So yun po yun, mga kababayan. Bukod sa Pogo, ang dami pong buhay ang nasira. Sa Pogo, ang dami pong buhay ang na-scam. Ang pangmatrikula sa anak, ang savings, ang naipundar na bahay, naipundar na sasakyan, ipon, luho, naubos lahat dahil sa illegal na paglaro ng Pogo Sugal. Na alam naman po natin na computer po ang ating kalaban, hindi po tayo mananalo dyan. Ikaw ba naman maglalaro ka, tapos ang kalaban mo, computer, huwag ka nang umasang manalo ka. Much better siguro, maglaro ka ng sabong, yung nakikita mo mismo, buhay na manok, at may kalaban kang tao. Kasi kung magsabong ka, online ang makikita mo, huwag kang mag-expect manalo ka dyan. Bakit? Computer ang kalaban mo, katulad lang sa Pogo. Sa Pogo, inaprubahan. Na kahit legal, ginawang legal kasi nagbibigay ng 2 billion. Ang isabong naman, ito naman mga kababayan, isabong. Gusto nyong makita? Ipinatitigil na. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it. Kita nyo? Hindi hininto ni Digong ang isabong na kahit marami nang nawawala, marami nang namamatay kasi kailangan ng pera ng gobyerno. Saan nga ba napunta yung mga pera na yan? Public now, it's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Na siguro. Sa taxation natin. So, ang gobyerno can only prod. Hindi naman kailangan na reminder sa Malacanang. Nandiyan yung BIR. So, tanongin natin yung BIR, bakit hanggang ngayon hindi na kolekta yung estate tax. So, yan ang ano dyan. Kasi maraming pumunta dito. Hindi ko na sabihin kung sino, naghingi ng suporta. Kaya late kami ngayon nag-umpisa. Siyempre, I had to talk to them. Taas ng kamay nila. Ang buhay ng... Tingnan nyo, mga kababayan. LG Vlog, hello po. Alam nyo, RPC Ball, hello. At kay OFW 127, and kay Mang Philly Agpuon, hello po.
Kaya kita niyo mga kababayan, illegal ang Pogo, ginawang legal kasi nagbibigay ng 2 billion. Itong Isabong, alam na ni Digong na marami nang namatay, maraming nawawala, hindi pinahinto. Bakit? Kailangan daw ng pera ng gobyerno kasi nagbibigay naman daw ng 640 million a month. Billion a year. Kaya hindi niya hininto. Hayaan na lang niya na may mawawalang sabongero, hayaan na lang niya na may mapapatay na sabongero. Kasi nga, kailangan daw ng pera. Para saan ba yung pera, mga kababayan? Puro na lang pera ang nasa isip. Samantalang, ang laki ng utang na iniwan niya. Pero ang laki daw ng binayad nitong Isabong at Pogo, wala naman tayong nakita kung saan napunta. Diba? Bumili ng kagamitan sa pandemic, puro substandard. Gumastos ng pera sa bill, puro substandard. Tingnan ninyo, yung tulay nagsibigayan. Di ba? Kaya nga dapat hindi na Duterte apelido ito, Duterte. Yeah? Doing dirty. Di ba? Kaya, naku, mga DDS, hanggang ngayon, bobo pa rin ba kayo? O saan dyan nagpakabungol-bungulan lang kayo? Huwag kayong magsabi dyan na, manahimik ka, Kent. Nakinabang kami. Natulungan kami ni Tatay Digong nung pandemic. Binigyan kami ng 8,000 ng DSWD. Binigyan kami ng 3 kilong bigas, 1 dosinang itlog, 2 manok, 1 litrong oil. Malaking tulong na sa amin yon. Hindi nyo ba iniisip? Props lang yun. Pampalubag-loob lang yung sinasabi nyong 8,000 sa DSWD nung pandemic. Pero kung tutuusin, bilyon-bilyon po ang nawawala sa atin. Huwag yung idahilan niya na natulungan kayo nung pandemic. Natural kunin nyo yun kay pera yung tax na binayad nyo yun sa gobyerno. Na kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng tax. Yan ang laging idadahilan ng mga DDS. Nakatulong yan nung pandemic. Kung wala si Digong, patay kami. Putang ina. Sa tingin nyo, si Digong lahat gumalaw doon. Si Digong nagmando lang, nakaupo lang yan. Walang ginagawa yan sa Malacanang, nakaupo lang yan. Pipirma lang yan doon. Ito, dalhin mo doon. Ito, ganun lang. Walang ginagawa yan. Hindi yan siya yung nagagamot sa mga nagkasakit ng COVID. Hindi rin si Digong yung nagbubuhat ng mga supply. Hindi din si Digong nagpo-process ng pagbibigay ng pera. Nakaupo lang yan doon. Tapos sabihin nyo, malaki utang na loob ninyo kay Digong. My God. Paano naman yung mga namatay? Yung mga DDS, huwag yung idahilan na malaking tulong si Digong. Karapatan lang din ni Digong na ibigay yan sa inyo kay pera nyo yan. At karapatan ninyong kunin yan kasi pandemic. Alam nyo ganito mga kababayan. Alam nyo ba na may pandemic o wala, ang gobyerno merong inimbak na pera yan for calamity crisis. For crisis. May pera yan, calamity fund na nakasaad. Na may bagyo, may dilubyo, may pandemya o wala. Merong nakapundong pera niya na kahit sinong presidenteng nakaupo, kailangan i-release yan. Tignan nyo ang Japan. Ganyan. Bawat bansa, meron niyang tinatawag na calamity fund. Not only in the Manila, but also in the whole Philippines. Maskin yung bawat lugar ninyo, meron niyang mga calamity fund na nakapundo. Kaya wag kayong magsabi na malaking naitulong ni Digong noong pandemic kasi hindi pera ni Digong yan. Pareho lang yan kay Bongo na sinabing malasakit. Hindi kay Bongo yan. Pera natin yan. Pera ng tax ng taong bayan yan. Nakalaan na yan na tinatawag na calamity fund. Sa Amerika nga Kaya nga si Inday Runing, yung vlogger na nagda-dumpster dive, na namumulot sa basura na ang daming pagkain kasi every week sa Amerika, may calamity o wala, meron silang pinupundong pagkain. Pag hindi yan nagagamit, itatapon yan. Yang tawag dyan, calamity fund. Kahit si BBM, ura-urada, kung meron mang dilubyong mangyari sa ating bansa, may pondo yan. Kaya wag niyong sabihin na malaki ang natulong ni Digong nung pandemya. May pera na yan, nakahanda, may bagyo o wala, may dilubyo o wala, may pandemic o crisis o wala. May perang nakapundo yan. Sabihin niyo malaki tulong ni Digong, sarado lang talaga isip niyo. So ngayon, diba? So Plada 56 USA, hello po. And kay Almadin Orico, mega love shout out. So yun po yun. Sa mga hindi nakakakilala,
Yun. Huli na yung kapatid ni Michael Yang nang gagamit ng peking pangalan para makarehistro ng negosyo, nagtayo ng negosyo. Hindi natin sure kung ang negosyo ba illegal o illegal. Ayun, nahuli na. Sa mga hindi nakakakilala, yun po ay kapatid ni Michael Yang. Sa mga hindi po nakakakilala kay Michael Yang, yan po yung ginawa ni Digong na economic advisor na pure Chinese. Only in the Philippines. Sunod, mga kababayan.